Ngayong araw no, gusto kong itry ang aking sarili. Kung hanggang kailan, hanggang saan ay kanta man yun. Kung kaya ko bang magpalit ng gulong na walang mga hydraulic na mga tools. Yung pantanggal talaga nito ba? In short, mano-mano. Sa Pinas, sa mga motor ko, ako lang din yan magbulkit-bulkit dati. Pero maliliit man yung gulong nun, kayang-kaya lang siya. Tapos dati, way back, bata-bata pa ako. Nung nag-drive pa ako ng truck ni Papa, nasubukan ko na din magpalit ng gulong ng truck. Pero may katulong ako nun, may helper ako. Pero pagkatapos kong ginawa yun, naku, nilagna talaga ako nun. No choice kami nun naghauling ako ng kahoy. Nasa gitna kami ng gubat. Walang vulcanizing shop. Kaya nang maplat itong gulong ni Chicken, niraning plat ko lang talaga to ng 2 linggo. Ito yung advantage sa mga malalaki yung gulong tapos tubeless. Pwedeng maraming plat. Ito na nga, at day off ko na nga. Bumili lang ako ng gulong. Tapos sinubukan ko na tong tanggalin. Potek, napakatigas pala nito, oy. Buti na lang at may tire wrench ito si kuya. Take note pala guys, ang tawag nitong aking hawak ay tire wrench. Ang tawag kasi namin dito dati, tire rings. Mali pala yun. Sobrang tigas talaga, hindi ko kaya. Ilang taon na siguro tong hindi natanggal. Buti na lang nandito si Brother Moon, tinawag ko siya. Kahit pagtanggal lang ng nut ng ihi. Hindi kaya, bro? Pero hindi rin niya kaya kasi sobrang tigas talaga. Buti na lang nakita ako tong tubo ng lechonan. At ito yung ginamit namin pang handle. At ayun na nga, natanggal talaga siya. Tulungan pa sana ako ni brother, pero sabi ko, ako na nito bro. Marupok na din yung kanyuto nito, natanggal na din. Unang ginawa ko, tinanggal ko yung pagkakapit ng gulong, no? Pinukpok ko ng maso. Sobrang dikit, ket flat na siya. Ayaw talaga. Kaya kumuha ako ng pangkalang na steel para sungkit-sungkitin ko siya. Mag-ingat pala tayo na hindi masugatan yung lip ng ating mags. Kasi baka hindi na magsisiting yung bagong gulong na ipapalit natin. Nilagyan ko ng madaming pangkalang para diretso-diretso yung aking sungkit. Pero pinagpapawisan ako ng maraming singot. Ayaw pa din talaga. Sabi ko, buang ka ha? Kaya pinukpo ko na naman ang maso. Ayan. Tanggal. Tuwang-tuwa ako, no? Tapos baliktarin na naman natin tong gulong. Dito na naman tayo sa kabila. Minaso ko siyang muli. Minsan natatamaan ko na yung mag. Sabi ko lang, ay sorry. Tapos sagot ko lang din, okay lang yan. Tapos na yung sa kabila. Pumasok na yung sa kabila. Ang sa kabila naman. So, kung ano yung ginawa ko sa kabila para matanggal siya, ito rin yung ginawa ko dito sa kabila. Pag doon tayo sa mga vulcanizing shop, mabilis lang to kasi i-press lang manila to sa hydraulic para matanggal. So, habang ginagawa ko to guys, dito na muo yung aking pangarap na gusto kong magkaroon ng hydraulic na ng gulong. So, pag-ipunan natin yun, baka sakali, no? Magkaroon tayo ng shop someday. Ang astig doon, pindot-pindot ka lang. So, kung gaano katigas ang sa kabila, ganito rin yung katigas dito sa kabila. Isang piraso lang pala tong panungkit ko guys. Sa Shopee ko lang din to nabili. 150 lang. Nanggigigil na ako guys, pero hindi pa talaga natanggal. Tinigilan ko muna at nag-iisip ako ng mga bagay-bagay. Ang laki na din ng mga balugbog ko na singot. Sabi ko mapapalaban talaga ako nito. Kumuha ako ng pansapin kasi yung mags parang bugbog na bugbog na. Kit ano-ano na lang ginagawa ko dito guys, no? Dinaganan, tinadyakan, sinungkit, hanggang sa natanggal na talaga siyang gaga siya. Hindi pa yung natanggal sa mags, no? Dito na naman tayo sa pagtanggal ng mismong gulong sa mags. Kailangan natin ng ibang pangsungkit. Kaya naghanap ako dito sa aking mga tools at nahanap ko itong mga flat screw na dalawa. Wala mang iba, kaya ito na lang. So, ito ang dapat natin tandaan pagtanggal natin ng gulong guys. Kung saan tayo nagsungkit, yung atbang niya o yung kabila niya, dapat pigain mo siya para mapasok, para luluwag yung gulong sa mags. Hindi pwedeng diretsuin mo lang sa sungkit na hindi na pasok yung kabilang ring ng gulong sa gitna ng mags. Bawat pagsungkit ko ay sinasapinan ko talaga kasi ayaw ko naman na magkagoroon ng gasgas itong mags ko, no? Kaya pala guys, ang mamacho ng mga taga-bulkit doon sa atin, no? Kasi ang hirap talaga, ang bigat-bigat para ka nag-gym. Natanggal na yung kabila. So, dito na naman tayo sa kabila. Nagamit ko na ang aking 2 paa, 2 kamay. At ito, ginamit ko na ang aking leeg. Putik na yan. Kinalang ko sa aking leeg itong isang panungkit. Tapos itong 2 screwdriver ay flat screw pala. Inuunti-unti kong ganyan-ganyanin. Pero bakit ayaw, uy? Nakaisip na naman ako ng ibang paraan. Kumuha ako ng BB oil. Sabi ko, gamitan ko ng BB oil para madulas. Langis sana, pero naisip ko, niyakap-yakap ko man tong gulong. Kung lagyan ko to ng langis, edi magkalangis yung damit ko. Ito na nga at pinunasan ko na ng BB oil itong gulong. Tapos ayan na naman, ginamit ko na naman ang aking leeg. Tapos sungkit-sungkit ulit. Ha, mali pa. Sa kabilang labi pala ako naglagay ng oil. Dapat dito sa kabila. Naisip ko dito ako kalang, no? Tapos inaanuhan ko ng mga flat screw unti-unti. Basta lahat ng lakas na meron ako, ginamit ko na. Hanggang sa wakas, nahiwalay ko na talaga, no? Pagtanggal ng lumang gulong pa lang yan, wala pa yung bago. Pero naubos na yung lakas ko. Grabe. Grabe, guys. So, ito yung pinalit ko. Maxxis na 180/14. Medyo yung malaki yung diferensya nito kasi yung pinalitan ko 120/70/14. So, mas makapal yung pinalitan ko. Malapad pala. At Maxxis na gulong yung pinili ko kasi mahumok siya. Ano ba yung mahumok sa Tagalog? Oy, malambot. So, pag bumili tayo ng gulong guys, tingnan natin tong ganito na number sa gulong. Oh. Ang ibig sabihin niyang 4225. Yang 42 ay week. Yang 25 ay year 2025. So, nagawa tong gulong na to ng 42/2 2025. So, around June 2025. So, magbilang tayo ng 5 to 6 years. Yan yung expiration date ng gulong. Tandaan nyo yan guys kasi lalabas yan sa exam dito pag kumuha tayo ng lisensya dito sa Taiwan. So ikabit na natin tong aking kanyo. Natanggalin pala itong goma na to, hindi pala sila magkadikit. Natanggal na, iyan.
Pasok na siya. Gumana to, ilagay naman natin dito. Saka, ito. Tapos higpitan na yung nut. Tapos sa bagong gulong na ikakabit natin, tingnan natin yung rotation ng gulong. Dapat hindi baliktad yung arrow. Punasan muna natin yung loob ng max. Dapat wala talaga siyang dumi. Hinaplasan ko na naman ng baby oil yung gulong na bago. Tapos inumpisahan ko ng karatihin, no? Gamit yung aking flat screw at isang panungkit. Medyo nahirapan din ako sa kalisod nito, no? Pero okay lang kasing itong maxis na gulong ay malambot lang siya. Pero madaming baby oil pa rin yung aking ginamit dito. At siguro nahahabag na talaga si brother, no? At tinulungan niya ako magpasok dito sa gulong kasi ang hirap talaga niya. Pero kahit kaano pa man yan kabigat at kahirap, nako, siya na lang yung kakain ng kanin pag hindi siya papasok sa mags, no? Sobrang nanggigil na talaga kami sa gulong na to hanggang sa napasok na talaga siya. Ihagis ko na lang sana sa bubong ito. Ang gusto ko na namang mangyari ay yung kabilang labi ng gulong ay didikit doon sa may labi ng mags, bali magkiss sila. Pero ang hirap pala gawin noon, bali inapakan ko na, pinukpok ko na. Lahat ng alam ko na pwedeng mapadikit yung mga yon. Kamunti ka nang maubos yung aking baby oil kakalagay pero ayaw pa din. Tingin ko masira na lang tong ring ng aking gulong pero ayaw pa rin dumikit doon. Kamalas ko pa, nawala yung nozzle ng aking pambomba. Binuhusan ko ng gasolina itong gulong. Nakita ko kasi kay Idol yung Ligwati Call na vlogger. Ginaganyan lang niya. Kaya ako ginaya ko rin. Pero ako naghanda ako ng isang balding tubig. At si brother sana yung pasindihin ko kasi natatakot talaga ako, guys. Oy. Kaso unang attempt ni brother ay hindi man sumindi yung gulong. Kaya binuhusan kong muli ng gasolina yung gulong kasi akala ko wala ng gasolina. Tapos ako na rin yung magsindi. Hindi gumana, guys, yung aking ginaya kay Ligwati Call, no? Hindi tayo pwedeng tawagin nito na Ligwati ante. Dahil siguro sa pagliyab ng gasolina, wala akong support na hangin dun sa may kanyoto. Kaya kinarga ko sa isa kong motor yung gulong. At naghanap ako ng mapahanginan. Sobrang gigil na talaga ako sa gulong na to, guys. Sarap ng kagating. Dito ako pumunta sa gasolinahan. So kung tanungin niyo sa akin magkano presyo ng gasolina dito ay 33 lang yan. Tinulungan pa ako ng gasoline boy, no, para maghangin-hangin sa aking gulong. Medyo nahirapan kami magpalabas ng gulong, no, para pumantay siya. Pero since malaki yung compressor dito, hindi rin pati ako nakadala ng maso. Pero ganun pa man ay naging successful din yan, oy. No money? Oh, sisi lang bayad. Walang bayad yung hangin. Medyo nakatipid tayo ng kaunti, guys, no? Kasi yung magpakabit ng gulong dito sa Taiwan, guys, ay nasa around 400 or 700 sa piso. Isang gulong lang yan, ha? Okay na siya. Nakabit ko na sa wakas yung gulong at mag-a-adjust din ako ng kadena. Pinutulan ko siya ng 2 ngipin. Hindi ipin, links pala. At okay na lahat yung motor ko. Yun lang, guys. Oy, thank you for watching.